Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is Martin Romualdez, sinibak ng Kamara. Good news! The wickedest witch of Perlas ng Sinilangan is deposed. Good news! The wickedest witch of Perlas ng Sinilangan is deposed. Good news! The wickedest witch of Perlas ng Sinilangan is deposed. Or is it? Okay, technically hindi siya na-depose, hindi siya sinibak, mea culpa, ako ang mali. Ako naman lagi, di ba? And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Nag-resign si House Speaker Bonjing Tambaloslos Martin Romualdez galing sa latest 1st District after too many murmurs na mukhang papalisin na siya sa pwesto. At of course, marami nagtatanong, sino ang gustong pumalit? Pero bago ang lahat ng yan, ito lang ang masasabi ko kasi parang alam natin na he got off way too easy sa mga paratang sa kanya. Ito lang ang masasabi ko. O yung mga alegasyon laban sa kanya. He should be deposed. He should have a coup like what they did to Escudero. Dapat mapatalsik siya sa kanyang pwesto by the clamor of our representatives. Ang kanyang pagre-resign ay isang gracious exit. Di niya ever turned out to be true. Ang pumalit kay Romualdez ay ang kanyang magiging puppet, dating Deputy Speaker ng 20th Congress, ang bagong salta at two-timer lang na congressman na muntikan pang matalo sa kanyang rehiyon ay walang iba kundi si Boji D, Isabella's 6th District Representative. Pero syempre, kailangan niya munang magpakitang gilas with the lip service sa anti-corruption rhetoric, vengeance is his. Ayan ang sabi niya. Kaya sana naman, maniwala na ulit kayo sa House of Representatives. It's just a few bad apples that makes up at minimum 2/3 of Congress. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Pero, alam naman natin na wala tayong pake sa kanya. Anong ba ang kanyang profile? Because, to be honest, wala naman tayong pake sa mga ganyang bagay. Alam naman natin siya yung napiling successor ni Romualdez. Hindi niya kalaban si Romualdez. Kasi nga walang lumaban sa kanya. 200 plus congressman ang bumoto sa kanya. 30 or some odd people did not vote for him or have abstained. Hindi niya kalaban si Romualdez kasi as I said earlier, he was the Deputy Speaker ni Romualdez. Parte siya ng ongoing House leadership na lumalapastangan sa kaban ng bayan. So, bakit ba napilitang mag-resign si Romualdez? Last year kasi, nagsalita si Vice President Sara Duterte laban kay Romualdez at kanyang House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co. Basically, yung tagahawak ng pitaka ng 2025 budget. Sila yung magde-decide kung ano nga ba talaga ang dapat paglaanan ng pera ng bayan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako
Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Basically, ang mga alegasyon laban sa kanila na, to be honest, is very recurring ay una, kumukupit, may parte, at puno ng korupsyon daw ang ating mangled budget in her stint as the Education Secretary. Sinabi niya doon na kahit na napakalaki ng budget ng Department of Education, wala siyang magawa dahil bilang may hawak ng ating budget. Pero ano yung mga naging breaking point? What were the straw that broke the camel's back? Well, you know, it's his cousin's hugas kamay tactic. Gusto kasi ng pinsan niya na katulad ni Noy Noy, magkaroon ng anti-corruption legacy. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. So that this will not happen again, first, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. We will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan. Kaya nga, galit na galit raw siya. And you know, he was blindsided by the corruption na nandidiri siya. Na, you know, mahiya naman kayo, sabi niya. Ay, nako. Talaga naman. Thank you. Disappointed, sir? Yes, disappointed. Extremely. Well, more than disappointed, I'm actually... I'm getting very angry. This is what's happening here. Paano naman? Wala. Nadiskubre kasi ang mga alleged budget insertions amounting to around 150 billion pesos sa bicameral report para sa 2025 General Appropriations Act with his best friend at, again, Committee on Appropriations Chairperson Zaldico, kasama sina then Finance Chair Grace Poe at then Senate President Cheese Escudero. Na-name drop din siya sa mga SOP daw sa mga proyektong gobyerno taking large portions ng mga allocated budgets. Isama mo pa yung pag-name drop sa kanya ng 2 diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ngayon, si Zaldico ay nasa Amerika na. May sakit daw sa kasukasuan. But this has been a tale as old as time. Alam na natin yan
bulok na yung kanilang mga gimmick. But now our problem remains. Will we be again and again and again none the wiser? Kasi sa lahat ng mga alegasyon ng korupsyon, akusasyon ng mga kontratista na supposedly nakipagnegosasyon at nakipagtransaksyon sa kanila at ng mga investigador at mga naimbestigahang lugar, bagay at tao, only two people remain consistent in their stories, sina Romualdez at Zaldico. I'm graciously stepping down after clinging onto power for however long. Although it is notable to point out, however, that Romualdez met up with his cousin, President Bongbong Marcos, a day before he resigned. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we know what was discussed during the meeting of President Bongbong Marcos and House Speaker Martin Romualdez yesterday, and who were the people present during the meeting? Ang maiko-confirm ka lamang po ay nagkita po sila ng Pangulo, at kung ano po yung napag-usapan nila ay hindi po natin masasabi. Okay, but clearly yesterday, Yusek, mainit po na usapin yung change of leadership in Congress. So I wonder if the President gave his blessings na mapalitan yung head ng Congress, considering that Congressman Toby Chanco himself said that although co-equal body, they respect the President, so they need to discuss the issue with the President. Sa ngayon ay wala po tayong masasabi at hindi pa naman po yata nagre-resign si Speaker Romualdez. So tingnan na lamang po natin kung anong susunod na magaganap. Last na lang po, ma'am. What does Malacanang think about the possible change of leadership in Congress? How will this help when it comes to preserving the integrity of the institution or the government as a whole, considering po na na-link din si Congressman Romualdez sa issue ng flood control projects, although not directly, but he was mentioned. If ever man po na mag-resign si Speaker Romualdez, at ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Magiging maayos po ito at makatanggap-tanggap kung ang kanyang dahilan po ay para maging maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. But can we get a categorical statement from the palace that should he resign and should he lose the speakership, that will not be a way for him to escape accountability? Si Speaker Romualdez? Of course, kaya nga yun ang mangyayari kung magre-resign siya at kahit naman hindi siya mag-resign. At kung masasangkot man ang kanyang pangalan at may mapapakitang ebidensya laban sa kanya, mas magandang ito ay kanyang depensahan sa pamamagitan ng mga records na maaari niyang ipakita. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. So maybe, Tambalos Marcos has something to do with his resignation. Yung sasabihin niya siguro, bumaba ka muna dyan sa pwesto kasi baka mamaya, masagasaan ka. And nasagasaan ka na. Na-mention ka na sa Blue Ribbon Committee. So what else are we gonna do? Who the frick knows? Also said, basically, bar for bar, na pinili lang nilang speaker si Bogie D kasi nga siya ay magiging puppet lang ng totoong House leader, and that is Sandro Marcos. Pero siguro at least hindi siya yung pumalit sa tito niya. He has that, restraint para maging youngest House Speaker. Actually, I don't know if he's actually going to be the youngest House Speaker, pero you gotta admit, at least hindi niya kinuha yung House Speakership. That he was behind pulling the strings of those puppets sa gobyerno. Marami nang nagmamurmur, marami nang nagsasabi na, bumaba ka na sa pwesto, Romualdez. Harapin mo yung akusasyon kasi hindi lang ikaw ang
he probably felt Oh yeah, I just forgot na umeepal nga rin pala si Kiko Barzaga, Cavite City Dasmariñas representative. Pinuntahan niya si Sandro Marcos. Binalaan niya na don't get in his way sa kanyang bid for the House Speakership. Napakasobrang ingay nitong Congress Meow Meow, entitled political dynasty Nepo baby na nagkaroon lang ng name recognition dahil sa kanyang catchy and, to be honest, unserious and, to be honest, wala rin namang plataforma. What did he say? Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Pongpulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Reverdy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na ang make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.